Okay, doon na tayo sa Gilas, Philippines versus Angola. Well, as expected ng marami, expected nila kaya yung Angola. Kaya. Pero mas maganda pa yung nilaro natin the other day kaysa sa laro natin ngayon. Kasi mas dikit yung laro versus Dominican Republic kaysa ngayon. Di ba? Expected nga kaya yung Angola, ibig sabihin kaya nating manalo. Pero yun na nga yung sinasabi ko kanina, NBA players are o NBA player, NBA player is just a plug-in, an enhancement. Okay? Kung titignan nyo yung laro ng Canada na halos napakarami nilang NBA player, ang ball movement maganda. So yun yung sinasabi ng karamihan, okay, yun yung sinasabi. Ako kaya mas prepared ko si Brownlee. Mas prepared ko si Brownlee kasi hindi, alam mo yun, one, Brownlee may not be an NBA player. So, at least yung laro sa Dominican Republic, titignan muna nila kung ano yung laro ni Brownlee. So baka doon sa Dominican Republic, i-score si Brownlee ng madami. Kasi hindi pa alam yung laro niya. And then pag na-scout siya, hindi naman mananalo ng 6 championships yun. Never siyang mananalo ng championship kung wala yung tulong ng mga kakampi niya. Okay? Isa sa mga PBA finals na nandun si Brownlee, naka 30 points si L.A. Tenorio. Okay? A former Gilas player. 30 points si L.A. Tenorio game 7. So, ang focus ng opensa is hindi si Brownlee. May laro sa Ginebra, misa si Japet ang maganda nilalaro. Hindi si Brownlee. At maraming Ginebra fans, mga fans ng Ginebra ang nagagalit kapag si Brownlee hindi umi-score ng madami. Pero tignan nyo yung nadadala ni Brownlee. Tignan mo yung nadadala ni JB, panalo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tignan nyo yung Clarkson. Double figures nga siya. Double figures nga siya, pero ilan yung turnovers niya? Okay? Siya lang yung nag-iisang nasa double figures, pero ilan yung turnovers niya? Assist to turnover ratio niya, ilan? O yung magagaling magagaling sa basketball dyan, yun na lang dalawang stat na yun. Turnovers, tsaka assist to turnover ratio, kasi meron din naman siyang mga assist. Kung talagang magaling kayo sa basketball, tingnan niyo yung assist to turnover ratio kasi may assist siya. Although double figure siya, pero yung percentage niya masama. I think 6 out of 16 lang ata, 17. O 7 out of 18. Masamang percentage na yun. For an NBA player like Jordan Clarkson, 7 out of 18, malas yun. For an NBA player. Kung sa mga ordinaryong player lang yan sa MPBL, sa PBA, maganda na yung laro niya. Sa NBA caliber player, hindi. Yung nakalaban nila yung Angola, maganda yung sistema nila because nagpe-press . Okay? Galit kayo kay Kiefer, galit kayo kay Pugoy, o yung mga haters ni Pugoy. May magandang ginawa. Diba? Ano yung ginawa ni Pugoy? Pinostihan niya yung malaki. Nung pinasok si Kiefer, ano yung ginawa? Halos na-stabilize niya yung team. Diba? Yung press. Kasi nagpipressure. Si CJ, hindi ginamit. O maganda pinakita. Kaso nga lang, nung pagpasok niya, medyo gigil siya, kaya na-turnover siya. Yung turnover niya na unforced, na naagawan siya, kusa kasi nanggigigil . Gigil siyang maglaro.
Pero nakita nyo, karamihan ng turnover sa Gilas, kahit kay Scotty, natatrap si Dwight. Si Dwight trap Walang papasahan. Kung may papasahan ka man, alam na ng kalaban kung sino yung papasahan mo. O sige, hindi sa unang pasa, sa pangalawang pasa, pag pinasahan yung isa, papasa siya. Obvious na kung kanino niya ipapasa. Obvious na yun. Unang pasa, pinasa dun sa isang kakampi. Then yung pangatlong pasa, alam na kung kanino. Oh. Tsaka, ano yun parang nasanay silang panoorin itong si JC, na kapag pinasahan sila ni Clarkson ng bola, parang nakakalimutan na nilang saluhin yung bola ng maayos. At saka, credit na rin doon sa depensa ng Angola, ang gagaling tumapik, ang bibilis ng kamay. At saka itong Angola, nung game against Italy, hindi tumitira ng 3 points daw. Kasi siguro yung ball screen defense nung kalaban, nung Italy, hindi nila pinabayaang sumut sa 3 points. So, it means, they go on the top. Sa ball screen offense, top, pinadadrive nila, so dumadrive. So, pag pinadrive mo, yung kalaban, ang tendency is, help side defense. Ang gagawin ng kalaban, ang daming malaki ng Italy, da-drop yun. So, syempre, yung help defense ng Italy, standby. Ang ginagawa na itong Gilas, they go under. Kasi piniprevent nila yung drive. Walang adjustment dun. Tinirahan sila. May isang play doon, nag-gamble si RR. Siguro nanggigil Nanggigil to si Pugoy. Nanggigil siya kasi malapit na yung bola Siguro, nakita niya, sumugal siya na kaya niya agawin. So, nung hindi niya naagaw, open yung point guard nung Angola, yung kaliwete, ayun. 3 points. 5 3 points yung binitawan. Fourth quarter pa lang yun 15 points. So, ibig sabihin, yung Clarkson naman, yung mga layup niya, dahil sa pagod na rin siguro, pagod dahil inaasawa na siya Third quarter, fourth quarter, inaasawa na siya. Hindi na siya ganun ka-efficient. Nagmimintis na siya doon sa mga layup niya. No? Marami tayong namintis na free throws. Marami tayong turnovers. I mean, as I've said, wala akong problema sa player. Nakita ko yung contribution ng mga players. I salute the players for giving their contributions to the team. I got the problem with the coaching. Yung sinasabi dun sa PBA Moto Club na wag sisihin yung coach. Sa player, hindi ko sisisihin ng player. Ang laki ng sakripisyo ng mga player. Hindi biro yung makipagbanggaan ka, makipagpalitan ka ng muka. Hindi pa nga natin alam kung yung mga nakalaban ng Gilas is di ba hindi natin alam, baka may mga body odor yung mga yun, di ba? Pinagtsatsagaan lang nila for just wanting to serve plug and plug and country, di ba? Yung maging honor lang sa'yo yung magsuot ng Pilipinas sa harapan ng jersey mo. Yun plug in na lang kasi si Clarkson. Example ko na lang tong Angola. Di ba may NBA player ito? Si Bruno Fernandes. Yung kakampi ni Trae Young sa Atlanta Hawks. Nakita ko na yung isang game ng Atlanta. Big man siya. So, ibig sabihin, kapag off-season ng NBA at may FIBA tournament, okay, kung may FIBA tournament, parang siya na lang yung kumbaga kung mag-agree siya, pag tinanong siya ng Angola Basketball Federation, maglalaro ka ba? Okay, plug in na lang siya. Kumbaga, siya lang yung inaantay, pero yung Angola, kahit wala siya,
may play yung Angola na sinusunod. Na kung wala siya, yung play na yun, gumagana both on offense and defense. Maglaro siya at hindi, yun yung sistema. At may player na pwedeng pumalit dito kay ano. Kasi kita mo, yung isang turnover ni CJ Perez, yung isang turnover ni CJ, pinilit niya kay Clarkson yung bola. Puro kay Clarkson yun. Hawak na ni CJ yung bola. Parang wala siyang makitang player kundi si Clarkson. Yun yung disadvantage na meron kang NBA player sa team mo na nag-iisa. Siyempre, papasahan ko na to. Siguradong pupuntos yun. Kaso, papasahan mo, inaasawa yun. May depensa yun. May depensa yun. Oh. Alam nyong may depensa yun, doon nyo pa ibibigay. I don't know why. Dapat kinausap ni Clarkson yung mga kampi niya. May depensa ako, ikot natin yung bola. Di bale nang hindi ko makuha yung bola, basta umikot lang yung bola, kahit hindi ko makuha yung bola o hindi ako maka-score, basta mahawakan ko yung bola, umikot yung bola. Yun lang ang request mo sa teammate mo, mahawakan mo yung bola at umikot yung bola. Kasi hindi, pag pinasahan, kasalanan din ni Clarkson yun. Pag binitawan mo yung bola, ano nangyayari? Turnover. Kasi parang hindi ready yung kakampi mo na saluhin yung bola. Dahil pinanonood ka na lang kung ano yung gagawin mo. Yun yung mali. Kasi kung kay Brownlee yun, siguro kakausapin ni Brownlee yun. Di ba? Kakausapin ni Brownlee yun. Move the ball around. Siguro sasabihin ni Brownlee, move the ball around. Di ba? Yung sinasabing hindi man lang nakahawak si Clarkson ng bola, okay, fine. Kahit hindi siya makahawak ng bola for as long na nakascore tayo. Kasi may third quarter, fourth quarter siya na yun, may depensa na siya eh. So kahit hindi siya makahawak ng bola, ang depensa tingnan nyo, hindi na siya kinakalasan. Hindi na siya iniiwan ng depensa at nakakapagod yun. Hingi ka ng bola, sumisenyas ka pero galaw ka ng galaw kasi nga hindi ka na kumakalas ka pero hindi ka na iniiwanan. So dapat hinahayaan mo na yung kakampi mo. Hayaan mo na lang na sa'yo nakafocus yung depensa, basta sila, yung apat na natitira, sila yung magpatakbo ng sistema. Kunin mo na yung lahat ng depensa. Hindi yung kukunin mo pa yung bola and then ang gagawin mo, kapag ka naipit ka tsaka papasa, hindi na, wag mo nang kunin yung bola. Hayaan mo na silang apat, kunin mo na yung isang depensa. Remember, 5 kayo. May isang nakatingin sa'yo, yun lang, hindi ka lulubayan. So yung apat, may pwedeng gawin. Kasi sa'yo na nakatingin yung Kasi pag hiningi mo pa yung bola, ang gagawin ng kalaban, titignan ka din kasi ikaw na yung may hawak ng bola. Alam nila ikaw yung go-to guy. So yun yung mali eh. Yun yung disadvantage na meron kang NBA player na napakagaling. Offensively. Tsaka hindi naman sa kino-question ko to. Parang walang deserve si Clarkson dumipensa. Yun ang inaano ko sa kanya kasi diba, compare mo kay Brownlee, si Brownlee buwis buhay, halos natatakot nga ako sa kanya doon sa Southeast Asian Games na baka ma-injured siya. Natatakot ako doon sa Southeast Asian Games kasi baka ma-injured siya sa tindi ng ginawa niya. Di mo humahabol? Natatakot ako kay Brownlee nung Southeast Asian Games na baka ma-injured. Kasi grabe, pati sa depensa nagpapakamatay. In a basketball perspective, mas gusto ko na yung pinapagana yung sistema. Kasi pag nakita ng kalaban nyo na umiikot yung magiging honest yung depensa mo eh.
Pag honest yung depensa mo, ibig sabihin walang double team, walang triple team, walang trap. At gumagalaw ka. Kadalasan pag kumikilos ka, it's either 3-point shot, layup, or dunk. Sa mga import na kagaya ni Brownlee. Hindi ba't yun yung nangyayari sa Ginebra? First quarter, second quarter, mahina siya. Pero pagdating ng second half, nakita nyo, yung puntos niya dumadami. Dumadami yung puntos niya kasi ina-adjust niya na yung sarili niya na kailangan niya ng maging aggressive kasi nakita niya na yung ginagawa sa kanya. So sa mga nagagalit kay Brownlee pagka hindi siya masyadong umi-score, ayan. Diyan yung makikita. Diyan yung makikita ngayon kung bakit ang mangyayari dyan pagka gusto mong umi-score at sa'yo lahat nakatingin sa'yo lahat nakatingin yung 5 mong kalaban. Ibig sabihin, hindi nga tinignan si Junmar eh. O yung pa, pag kay Junmar na punta, hirap na si Junmar kasi yung kasing laki niya na yung kalaban eh. O. So pag ganon, punta ulit sa kabila. Kaso yung mga tira sa labas nagmimintis na kasi wala na eh. Wala nang kumpiyansang tumira kasi wala nang gana. Di ba? Wala nang gana eh. Kaya hindi na pumapasok yung tira. Kahit mo si Scottie libre. Wala na eh. Kumbaga nawala na ng loob. Except for AJ Edu na kahit patapos na. Si AJ Edu lang yung nakita ko lumalaban. Ang ganda nung simula nun ha. Dapat, yung pa yun, ang ganda ng simula ng Gilas yung sinupalpal ni Japet. Yung gwardya, di ba? Drive, tapos sinalubong ni Japet, supalpal. Kaliwang kamay yung ginamit niya. Dapat, talo na dun yung dapat magugulantang yung Angola doon. Uy, may ganun pala sila. Wala, nakapag-adjust yung Angola eh. Nakapag-adjust yung Angola. Good coaching din. Give credit to the Angola national team. Maganda yung coaching. Which brings me to my point. I think Tim Cone or any other coaches must take over the national team. Must take over the national team with ample time to prepare. 'Di ba? Kasi yung pool nyo, syempre may mai-injure dyan. So damihan nyo na yung pool. Kung tutuusin lahat ng PBA teams, mag-low ng player sa Gilas. Lahat ng PBA teams kasi kung injured injured sila RR, di ba? Injured si RR. Injured si Eram. O, di yung ibang PBA team, yung ibang player naman galing sa PBA team na pwedeng maglaro kahit sa tune-up. Di ba? So, yun lang po.